Gusto kong tulungan yung ating mga kababayan na nakikinig sa atin. Ang tanong natin sa kanila kung pabor sila, sang-ayon sila sa pagbabalik ng silbato at batuta. Ito po yung napag-usapan kahapon sa Senate hearing po, no? Ako, inabutan ko kasi yun, Colonel Jean. Ewan ko sa'yo, baka bata-bata ka pa. Na hindi mo na inabutan na yung ating mga pulis talaga may dalang batuta. Nakakaki pa yung uniform pa nila. Ha? Kaki pa yung uniform nila. Oo, meron talagang pito. Hindi ba? Hindi ko alam. Can you just walk us through? Paano pong yung proseso? Paano dumating dito sa punto na wala nang batuta at saka silbato ang ating mga pulis? Yes, ma'am. Naabutan ko po ay ito na pong current uniform natin na blue GOA po nung yung chocolate pa po yung kulay ng Correct. uniforme ay tama po. Meron pong may mga baton po at whistle po. At yun naman pong panukala po na by no less than Senator Bato de la Rosa na dati pong naging head po ng Philippine National Police ay open po ito. Papag-aralan po nga natin para nga po mai-implement talaga natin yung tinatawag nga po nating force continuum with respect doon sa paggamit nga po ng tinatawag po natin na non-lethal at lethal weapon po or approach para nga po maiwasan yung ganitong mga insidente po. Oo, kasi Colonel Jean, pasok yan sa rules of engagement, hindi po ba? Kung ano yung threat level sa'yo, yung level ng banta nung kaharap mo, ay yun lamang yung kaukulan di ba? Kaukulan na response, hindi po ba? So, ito pala, nung nawala yung pito, na parang pag may tinutugis ka, pipituhan mo muna, nasabi nga ni Senator, parang ano mo na yun parang voice of authority na yun, na parang tumigil ka, hindi ba? So, yung pag-fire, ang option ngayon ng police ay magpaputok ng warning shot, ganun po ba? Actually, ma'am, kung titignan po natin, ma'am, yung ating police operational procedure, ma'am, ay bawal po even po yung warning shot. Meron exemption doon na po pwedeng gumamit ng warning shot kung yung police po ay while enforcing the law po ay malalagay sa sitwasyon na siya po ay malalagay na outnumbered siya ay makukuyog. That's the only time po na po pwede po siyang magpaputok po ng as warning shot with caution. But kung ang subject naman po ng police operation ay wala naman pong hawak na sandata hindi at armado, verbal threat lamang po ang ginagawa, dapat ay commensurate din po yung force na ibibigay po ng ating kapulisan. That's the word, commensurate. So kung ang hawak lamang ay patalim, dapat ganun din, di ba? Pwedeng scissors, patalim rin dapat. And then, speaking of which, non-lethal, talagang masyado, is it too much to ask na may taser din, ano? Yung parang like sa Amerika, yung mahal pa yun. Walang budget, walang budget. Sa ngayon, ma'am, wala po tayong provision for taser po. Gamit na po natin ay ito ngang baril natin, pero napakalinaw po ng ating rules of engagement na last resort lamang po ang gagamitin ito dahil nga may mga tinatawag na nga po tayo na force continuum kung saan meron po tayong 3 level of approaches pagdating po sa pag-subdue po ng mga subject natin sa police operation. May tinatawag nga po tayong non-lethal approach, meron din po tayong less lethal approach. At yun nga, yung lethal approach nga natin, kung kinakailangan na pinuputukan na tayo ng ating subject of the police operation, that's the time na we could justify the use of firearms po.